Hindi rin pinalampas ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang pagkakataong dumalo sa naturang okasyon upang magbigay ng mensahe sa mga kababaihan at kabataan. Nung nanumpa ako bilang Pangulo noong 2004, pinahayag ko na hangarin makasuporta sa 3 milyong entrepreneur sa panahon ng ating administrasyon sa pamamagitan ng pautang at tulong na maging mabuting manager. Sa ganon, makakapagtatag ng malalim na pundasyon para sa malawak na middle class. At ngayon, napatapos na si Secretary Peter Fabila bilang Secretary of Trade and Industry at Chairman ng Micro, Small and Medium Enterprise Development. Nagbigay siya ng ulat na sa ating administrasyon from 2001 to 2009, nakapaghiram tayo ng 340 billion pesos sa halos 6 na milyong micro, small at medium enterprises. At nakapaglikha rin ng 6 na milyong trabaho, kaya nalampasan natin yung target na supporting 3 million entrepreneurs. Pinarangalan din ni Pangulong Arroyo ang 9 na Go Negosyo PCW Inspiring Women of the Year na sina Leonarda Camacho, ang head ng Metro Manila Linis Ganda, Pilita Corrales, singer and entrepreneur, Linda Legaspi, CEO ng Mary Lynn Burt International, Regina Paz Lopez, Managing Director ng ABS-CBN Foundation, Maria Cristina Medina, English teacher sa Laguna Resettlement Community School, Solita Monzon, Professor sa University of the Philippines School of Economics, Marixie Prieto, Chairperson ng Philippine Daily Inquirer, Esther Vibal, President ng Vibal Publishing House Incorporated, at Rosalind Wee, President ng Philippine Federation of Local Councils of Women. Sa naturang programa rin inilunsad ng Go Negosyo ang latest book nito na pinamagatang Tagumpay Mula sa Kahirapan. Tampok ang mga istorya ng 100 entrepreneurs. Of course, I feel so elated, so inspired, but of course I believe in the ideas of Go Negosyo, the objectives, the vision that we really have to inspire women to be entrepreneurial. Ang daming oportunidad, and here in Go Negosyo, they seem to they're able to say that there are many things women can get into. Don't be scared. I mean, if you want to become an entrepreneur, the first thing you have to do is, what is your skill? What do you love doing? Be the best at it. Second, have the right attitude. Don't be a complainer. Don't be discouraged with the news that you see in the newspaper and television. Be an optimist. Nothing is impossible. Everything in life, for as long as we are determined to achieve it, is possible. And we've seen it from countless of successful micro-entrepreneurs here who are eventually beating poverty. Actually, kinikilala sa buong bansa ang Pilipinas bilang bilang number 1 sa Asia sa gender parity at number 6 sa buong mundo. Sa buong mundo, nakakatalo lamang sa atin sa gender parity ay yung New Zealand at 4 na Scandinavian countries. Tapos tayo na. Kaya talagang maganda ang ating gender parity. At this year, sa World Index, mas gumaganda pa. So maganda na nga noon, lalong gumaganda pa taon-taon. Ang tagumpay na ito ay dahil sa pagtutulungan nating lahat, mababae o malalaki, upang kilalanin na ang mga babae may pantay na karapatang pangkabuhayan, gano'n na rin sa karapatang pangtao. At sa tuloy ni Joey, at iba pang grupong nagpapalago ng entrepreneurship, lalong lumalaganap ang kakayahan ng kababaihan sa pagnenegosyo. Kaya yon ang ating ipinagdiriwang itong araw na ito, Women's Day, Women's Month. Hooray for women entrepreneurs. Palayain ang sarili, madilim na lumipas, harapin mo ang bukas nang may mababakas.
kabuluhan, pagtahak sa tamang daan. Wakasan ng karahasan sa kababaihan, matutong manindigan sa iyong karapatan. Gabay mo ang batas sa pagsubil ng dahas. Bumangon ka, labanan ng karahasan. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo para malaman ang iba't ibang proyekto at programang isinusulong ng Pamahalaang Arroyo. Ako pong muli ang inyong lingkod, Jolina Magdangal, at ito ang The Working President. Paalam.